Hello, Kayanggaw! Bago natin simulan ang kwento natin ay ang Kayanggaw of the day natin ay si Ma'am Cherry Pie Tubo! So, ayun po, si Baby Yanggaw nagpapagaling naman na siya and salamat po dahil palagi niyong na-appreciate yung mga kwento natin. Kayanggaw, para ma-shoutout kayo, huwag niyong kalimutan na i-hit yung subscribe button and especially mag-comment and huwag kalimutan i-like yung video natin para maabot lahat ng mga Kayanggaw natin tong live voice over natin. So, Kayanggaw, enjoy! Hindi na ako bago sa mundo ng mga aswang. Ilang buwan na ang nakalipas nang matuklasan ko ang sikreto ng girlfriend kong si Jessa. Kabilang siya sa pamilyang aswang na nag-aanyong aso. Marami na akong pinagdaanan dahil dito. Pero ang gusto kong ibahagi ngayon, yung mga nangyari matapos kong malaman ang totoo. Ang panahong ako naman ang hindi matanggap ng pamilya niya dahil tao lang ako. Ako si Gado. At ito ang aking kwento. Halika dito, aswang ka! Kuya Gado! Tutulong! Yeye! Bitawan mo siya! Hindi mo naiintindihan. Magkakilala kami na aswang na yan. Kapatid siya ng girlfriend ko. Una yung pangalan niya. Hindi niya ako sasaktan. Teka lang, Yeye! Tama ba yung narinig ko na sinabi mo? O pinagtitripan mo lang ako? Tama yung sinasabi ko. Ako yung papatay ni Jess sa ginagawa mo eh. Sa wakas ay binitawan ng manunugis na si Yeye si Uno. Agad tumakbo ang batang aswang papunta sa likod ko at isiniksik ang ilong niya sa binti ko sa takot. Hindi ko napigilang mapangiti sa itsura niya. Tinaasan ako ng kilay ni Yeye nang makitang pinipigilan ko lang yung tawa ko. Ano ba, Gado? Kailan ka pa nagkanobya tsaka kailan pa naging aswang yun? Mahabang kwento. Pero isa ka manunugis, di ba? Naikwento na sa akin ni Jesse yung mga ganyang galaw mo, pati yung trabaho mo. Teka nga, pakilinaw nga. Yung Jessa at saka yung girlfriend mo, iisa lang? At alam mong aswang siya? Oo, alam ko. At yung kapatid niya, itong sutil na makulit na asong to. Akalain mo nga naman may nobya ka talagang aswang? Kahit nga ako nagulat din eh. Pero ganun talaga, Yeye. Uno, baka pwede ka nang bumalik sa anyong tao mo para hindi na ma-high blood tong si Yeye. Sige na, huwag ka na matakot to. Hindi ka naman gagalawin yan eh. Kababata ko to. Mabait yan, si ate Yeye mo. Sorry po ate. Diyos ko, totoo nga. Bata ka pa nga. Ano ba kasi pumasok sa kukote mo at ginawa mo yun? Naglalaro lang naman kami ni Kuya Gado eh. Siya alam niya, oo. Pero ako, paano ko naman malalaman yung binabalak mo? Kamunti ka na tuloy kitang mapatay. Pasensya na po talaga ate Yeye. At saka tama naman si ate Yeye mo Uno eh. Napakadelikado ng ginawa mo. Paano kung hindi ko siya napigilan? Paano kung tinuloy niya yung Shh! Sandali nga lang, Gado. Tumahimik nga muna kayong dalawa. Magtatanong pa sana ako kung bakit pero kumapit sa uno sa t-shirt ko at may itinuro sa loob ng kakahuyan. Tumango si Yeye, saka halos sabay nila akong hinatak palayo sa gilid ng kalsada. Pauwi nga sa bahay namin. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita at lalo pang bumilis ang lakad ni Yeye. Pagdating namin sa bahay, agad niyang isinara ang mga pinto at bintana. Takang-taka ko dahil pareho sila ni Uno na parang may binabantayan sa labas. Ano bang nangyayari sa inyo? May nakita ba kayo doon? Hindi ko inakalang makikitang takot ka, Yeye. Ayos ka lang ba? Ano Uno? Nasundan ba tayo? Hindi po ate. Wala na po siya. Okay. Anong nangyayari? Kanina muntik mo na siya saktan tapos ngayon parang kakampi mo na siya. Ano ba kasi nakita nyo? Sabihin nyo na kaya sa akin. Sino yun siya? Uno, kapag ako pinagtripan mo na naman ako susumbong talaga kita sa ate mo. Ay, hindi siya nang titrip, Gado. Hindi mo ba naramdaman yung presensya kanina sa gubat? Wala ka ba talagang napansin? Ano? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi naman kita maintindihan eh. Sino pa bang susunod sa atin dito?
Eto na nga oh. May aswang na tayo nakasama, di ba? Tama ako, Uno, di ba? Uno? Ayos ka lang? Opo, kuya. Pero kasi, meron talaga akong nararamdaman doon eh. Hindi ko alam kung ano, pero meron po talaga. Isang puting gabunan. Iyon yung nararamdaman mo. Gabunan? Ang alam ko lang yung mga lasudan eh. Yung mga aswang na nagaan yung aso. Ganon sila, Jesse. Tapos yung manananggal, tik-tik, wak-wak. At kayong mga manunugis na pumupuksa sa kanila. Pero gabunan talaga? Ano yun? At saka bakit puti? Sila yung pinakamalakas sa lahi nila. Mga pinuno. May taglay silang lakas at bilis na hindi kayang sundan ng mata ng tao. Kaya hirap kang makita siya. Pero nandun talaga siya. Nakita ko. Matagal ko na nga siyang sinusubaybayan dito sa lugar natin eh. Palipat-lipat siya na parang nagbabantay. Akala ko nga po kwento lang ni nanay yung puting gabunan para takutin kami na huwag maglikot dito. Pero meron pala talaga. Ibig sabihin pati kayo natatakot kayo sa gabunan? Opo, nakakatakot kaya siya kuya. Sobrang lakas kasi ng aswang na yun eh. Ganun pala yun. May iba't iba pang antas yung mga aswang. Yeye, bakit hindi mo na lang siya tugisin? Dahil sa lahat ng nakaharap kong aswang, siya lang yung iniiwasan kong banggain. Iniiwasan? Bakit naman? Akala ko ba kanina babanatan mo na itong si Uno tapos handang-handa ka na nga sa laban eh. Ano bang kakaiba sa gabunan? Dahil hindi siya normal na gabunan. Iba yung puti. Kaya niyang ikubli yung presensya niya. At higit pa dun, kaya niyang gumamit ng ilusyon para manlinlang ng kalaban. At bago mo pa mamalayan, tapos ka na. Pero kahit ganun siya kalakas, pinipili pa rin niyang mamuhay ng malayo sa ibang aswang. Kung ganun, bakit siya nandito? Meron ba siya masamang balak sa atin? Sa'yo, malamang hindi. Minsan lang kasi sa isang taon kumain ng tao yung puting gabunan at hindi na siya kailangan pumunta dito para gawin yon. Pero siguro, may mas malalim siyang dahilan. Mapaghiganti sila sa tingin nilang banta sa lahi nila. Lalo na sa mga manunugis na tulad ko. Ano? Ikaw pala yung pakay niya? Posible, Gado. Pero hindi pa kami nagkakaharap eh. Dahil sa totoo lang, hindi ko talaga siya kakayanin. Kaya ako na mismo yung umiwas kanina. Pero kahit ganun, hindi ako titigil hanggat hindi nagkakaroon ng kapayapaan sa lugar natin. Kahit ilan pang aswang yung puksain ko. Kahit magalit pa sa akin yung puting gabunan na yun. Ako, natatakot po ako. Hindi, Uno. Huwag kang matakot. Hindi kanya gagawa ng masama. Di ba, Yeye? Hindi mo naman sasaktan yung batang tulad yan, no? Kapatid siya ng girlfriend ko eh. Dahil magkaibigan tayo, hindi. Pero binabalaan kita, Uno ah. Huwag ka nang maglibot-libot dito. Maraming nangyayari ngayon. Maraming namamatay. At marami ding nawawala. Hindi lang dito, pati na rin sa mga katabing bayan. Ha? Paano yung mga polis? Nasaan yung mga yun? Yung barangay? Di ba dapat sila yung umaaksyon dyan? Hindi ko nga alam kung bakit pero pakiramdam ko may tinatakpan yung mga otoridad. Nakaka-alarma na dahil karamihan ng nawawala mga babae. At kung ano pa, pati mga pusa, hindi nga nakakaligtas eh. Hindi ko pa makita kung paano konektado ang lahat. Pero sigurado ako, Gado, may kinalaman yung mga aswang na yon. At pakiramdam ko, kasama rin yung puting gabunan. Kaya ikaw, Gado, mag-ingat ka sa mundong pinapasok mo. Matapos magbigay ng babala si Yeye ay umalis na rin siya. Ganun talaga yung kababata ko. Medyo weird, medyo tomboy at medyo matikas. Akala ko nga noon, may trabaho lang siya sa kabilang bayan. Hindi ko naman alam na isa na pala siyang manunugis. Naglalakbay para puksain ang mga aswang sa paligid namin. Kaya pala ganun siya katapang at ganun siya kakisig. Sanay na pala siyang humarap at lumaban sa mga nilalang na kinatatakutan ng iba. Uno, alam mo bang delikado yung ginawa mo? Sorry na po kuya. Na-excite lang po talaga ako eh. May pyesa kasi sa amin. Tumakas ako kasi gusto kitang sorpresahin tsaka imbitahin sana. Hindi ko na maalam na may manunugis pala dito sa inyo. Sorry talaga kuya ah. Nako, dila mo na naman sa takas.
Pasalamat ka na lang, sobrang bilis mo. Hindi ka naabutan ng nanay mo. Kasi kung hindi, siguradong napalo ka na naman ni Aling Grace. Alam niya bang nandito ka? Baka mamaya mapagalitan ka na naman ha. Alam mo namang hindi ako gusto ng nanay niyo, di ba? Kuya, sumama ka na sa akin. Pagdating mo, hindi ka naman pwede itaboy ni nanay kasi peste. Lahat welcome dun. Mapipilitan siya pakainin ka sa bahay. Bawal kaya tumanggi sa bisita. Ano? Ayaw mo ba makita si ate? Ilang araw na siya nagmumukmuk dun oh. Namimiss ka na daw. Oo talaga. Alam mo talaga kung paano ako mapapayag no. Sige na nga, tara na. Sumama nga ako kay Uno papunta sa kabilang bayan. Kahit may posibilidad na paalisin lang ako at hindi patuloyin sa kanila. Sabi kasi ni Jessa, mainit ang ulo ni Aling Grace nitong mga nakaraan at pinagbawalan siyang makipagkita sa akin. Hindi man diretsang sabihin ni Jessa ay ramdam ko na parang pinapalayo na siya sa akin ng nanay niya. Kaya naman para makausap ko siya ng maayos. At kahit papano ay mapalambot din si Aling Grace. Naglakas loob akong pumunta. Kahit si Uno lang ang nag-imbita sa akin dun sa fiesta. Hindi ko naman inaasahan ang sasalubong sa amin bago pa kami makarating sa kanila. Dahil may nakita kaming pusang hirap na hirap sa kanto. Sinundan kito hanggang sa makarating sa isang talahiban. Kuya, may pusa oh. Uno, pilay siya oh. Naku, kawawa naman. Ano kaya nangyari dyan? Stoy, wag mo nga ngurugan yan. Nasaktan na nga siya eh. Pasensya na po kuya. Minsan talaga lumalabas yung pag-iiaso ko eh. Nakakagigil kasi kapag nakakita ko ng pusa, gusto ko siyang habulin. Pero, oo nga, kawawa naman siya. Baka naman meron nakasagasa sa kanya, kuya. Uno, ang dami niya sugat oh. Hindi normal yung pilay na yan. Ang daming dugo, tsaka may latay pa oh. Mukhang may nanakit sa pusang to. Ano kuya, iuwi na lang kaya natin para hindi siya magdusa dito. Ako nang bubuhat. Mukhang ilag siya sa'yo eh. Muning? Ayos lang, huwag ka matakot. Hindi ka naman namin sasaktan eh. Kuya, huwag po kayo mabibigla ah. Pero may paparating eh. Ha? Sino? Kuya, yung dating maliligaw ni ate. Napalingon ako sa direksyong itinuro ni Uno. May paparating nga, isang lalaking sakay ng motor galing sa dulo ng kalsada. Matangkad, punong-puno ng muscle at may basagulero na dating. Pero ang pinakakaiba, puno ng dugo ang braso niya, pati na rin ang t-shirt niya. Huminto siya malapit sa amin at bumaba. Alingalinga siya, parang may hinahanap. Hanggang sa mapako ang tingin niya sa hawak kong pusa. Kahit malayo pa ay nakatutok na ang mata niya rito. Hindi niya inaalis ang titig, kaya naman napaatras ako ng konti dahil masama ang tingin niya. Kuya Jason, ano po nangyari sa'yo? Uno, anong ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabi ko na huwag ka na maglalaro dito? Bawal ka na sa amin ah. At saka sino to? Hoy, hindi kita kilala ah. Anong ginagawa mo dito? Kuya Jason, may pusa po kasi eh. Tsaka siya po si Kuya Gado. Bumisita siya sa pyesa tsaka dadalawin po si ate. Wala akong pakialam sa pakay niya. Ang tinatanong ko, bakit siya nandito sa gate namin? Hoy, bitawan mo nga yung pusa. Akin na yan. Hindi ko pa hinahanap yan eh. Sige na, umalis na kayo dito. Teka, bakit ba puro dugo yung kamay mo? Ikaw ba yung nakasagasa sa pusan to? Aba, ang lakas ng loob mo mambintang ah. Kararating mo lang dito. Hoy Uno, sino ba to kaibigan mo? Kuya Jason, boyfriend po siya ni Ate Jessa. Ikaw pala yung sinasabing kasintahan ni Jessa. Hindi ikaw yung inaasahan ko. Medyo payat ka eh. Ano naman kung payat ako. Pero ano, pusa mo ba talaga to? Oo, kaya akin na yan. Kuya Jason, kailan pa po kayo nagkaroon ng pusa? Hindi po ba ayaw niyo sa pusa? Tumahimik ka nga Uno.
Umalis na kayo dito at ibigay mo na sa akin yan. Sinubukan nga niyang kunin ang pusa pero lalo itong natakot. Pilit itong sumiksik sa loob ng t-shirt ko kahit hinahatak niya ang pilay nitong paa. Sa takot ay kinalmot niya ako ng kinalmot para makapagtago. At dahil doon, inilayo ko siya sa mga kamay ni Jason. Nakayod na ang tiyan ko dahil sa pilit nitong pagsiksik, kaya naman napasinghap ako. Tumama sa malambot na bahagi ng tiyan ko ang matalas niyang mga kuko. Aray! Teka lang, tigilan mo na! Tigilan mo nga siya! Sinabi na ayaw sumama sa'yo eh! Buisit! Kuya Jason, hindi mo naman pusa yan eh! Imposible mag-alaga kayo ng pusa! Tumahimik ka nga, ulo! Umalis ka dito! Doon na ako kinabahan. Inambahan kasi ni Jason si Uno, kaya agad akong humarang. Pero lalo lang nataranta ang pusa at lalo itong kumapit sa akin. Kasabay nito ay pinauwi ko si Uno para makaiwas sa gulo. Mabuti na nga lang at sumunod siya at tumakbo palayo. Hoy! Huwag kang lumapit sa akin! Pati ako nadadamay dito ah! Aba, ikaw pa talaga may lakas ng loob magsalita sa akin? At sa akin? Hindi mo ba ako kilala? Ako ang anak ng dating mayor dito. Ako ang uniko iyo ni Mayor Lagman. Paano kita makikilala? Basta ang alam ko, ayaw sa ng pusa na yan. At mukhang may bala ka pa sa kanya. Kaya lumayo ka na nga. Hindi ko naman siya sasaktan eh. Nililigtas ko pa nga siya. Talaga? Mukhang ikaw nga yung dahilan kung bakit siya nagkasugat eh. Tignan mo yung mga kamay mo, puro dugo. Baka nga nasa kasama mo to, pinulot mo tapos tumakas siya. Habang nagsasalita ako ay napansin kong nagbago ang itsura niya. Kanina galit at mayabang, ngayon ay parang natulala. Nalaki ang mga mata niya nang mapansin ang tiyan kong duguan. At imbis na sa pusa ay sa sugat ko na siya nakatingin. Kaya naman dahan-dahan akong umatras. Tinalikuran ko na siya at paalis na sana ako nang magsalita siya. Kung ako sa'yo, lumayo ka na lang. Wala kang lugar dito. Umalis ka na bago pa mahuli ang lahat para sa'yo. Ano? Pinagbabantaan mo ba ako? Nagsasabi lang ako ng totoo. Anong ibig mo sabihin? Tumalikod na siya at sumakay sa motor. Pinaandar niya yun ng malakas at kunwaring walang naririnig. Naiinis ako at gusto ko pa sana siyang habulin pero hindi ko na kinailangan dahil dumating si Jessa. Nakakunot ang noo, nakasimangot at kasunod na si Uno. Hoy Jason Lagman! Ano itong naririnig ko? Pinagbabantaan mo ba yung boyfriend ko? Tapos inaambaan mo si Uno? Jessa? Nakauwi ka na pala. Hinanap kita kay Tita Grace eh. Nasa kabilang bayong ka raw. Tinatanong kita, Jason. Huwag mo nga ilihis yung usapan. Ano sinabi mo sa boyfriend ko? Pinagbabantaan mo ba si Gado? Ano? Hindi no. Ba't ko naman gagawin yon? Hindi nga kami magkakilala eh. Boyfriend mo pala yan? Ewan ko sa'yo. Mauna na nga kami. Ikaw, Gado. Galing ako sa inyo ah. Hinahanap kita doon. Dito ka lang pala. Tara na nga. Naunahan ka na ni Uno eh. Kaya nga kita hinahanap. Kailangan natin mag-usap. Pero, ano yan? Kanino pusa yan? Jessa, saglit lang. Pwede ba tayo mag-usap? Wala na tayong pag-uusapan, Jason. Hindi. Alam mo meron. Sige na, mauna na kami. Sandali lang, Jessa. Dumaan kayo sa bahay. Ikaw tsaka si Tita Grace naman oh. Inuutosan mo ba ako? Hindi. Si Papa kasi pinapaimbita kayo. Fiesta naman, di ba? Alam mo naman siya, gusto talaga niya na pumunta kayo. Talaga? Alam ko nga ayaw niya tayo mag-usap eh. Bakit naman siya mag-iimbita ngayon? Basta, ayaw ba kayo? Sasabihin ko ba kay Papa na tumanggi si Tita Grace? Hindi. Sige, sasabihin ko na lang kay nanay. Sige, sabihin mo pinapapunta siya ni Papa. Gado, pasensya na sa asal ni Jason ha.
Sino ba yon? Dati bang naliligaw yun sa'yo? Pwede bang mamaya na lang natin pag-usapan yan? Pag-uwi na lang natin. Sige. Pero pag-usapan din natin kung bakit pumayag ka pumunta sa kanila. Kung gano'n naman yung ugali niya. Basta Gado, magpapaliwanag ako. Pero mamaya na dahil mahabang usapan to. Ate, bakit ganun si Kuya Jason? Dati ang bait-bait niya sa akin eh. Ngayon parang ang yabang na. Inambahan pa nga po ako. Ibang-iba na po talaga siya tapos ngayon pinapapunta pa po tayo. Alam naman niyang hindi makakatanggi si nanay dahil nagtatrabaho siya kay Mayor eh. Hayaan mo na yun, Uno. Ang mahalaga pinoprotektahan ka ni Gado, di ba? Gado, salamat Buti na lang kasama ka niya. Wala yun, Jessa. Tsaka wala naman talaga sa lugar si Jason eh. Oh, Jessa anak! Nakita mo ba yung kapatid mo? Kakain na tayo! Oh, bakit may pusa dito? Ikaw, anong ginagawa mo dito? At bakit may dala ka pang pusa dito sa bahay ko? Nananadya ka ba? Aling Grace, magandang gabi po. Ganito po kasi yung... Jessa, sabihin mo nga sa lalaking yan, Jessa, bawal ang pusa dito? Alam na nga niya kung anong uri tayo, tapos magdadala pa siya ng pusa? Gusto ba niya magdala ng gulo dito sa bahay na to? Nay, sandali lang po. Huwag yun naman po pagsalitaan si Gado ng ganyan. Niligtas pa nga niya si Uno eh. Napahinto na lang si Aling Grace nang marinig ang sinabi ni Jessa. Binalingan niya kami ni Uno. Sinuri ako mula ulo hanggang paa. At nang mapansin ang dugong nasa t-shirt ko ay tumango siya. Dahil doon, hinatak ako ni Uno palabas ng bahay papunta sa likuran habang naririnig ko si Jessa na nagpapaliwanag kay Jason. Tumaas ang kilay ni Aling Grace pero hinayaan niya kaming ilabas ang pusa na yon. Kuya, halika na. Hayaan mo na sila mag-usap. Sigurado ko kakalma na din naman si nanay eh. Si ate na bahala sa kanya. Akala ko magagalit siya sa akin eh. Akala ko rin yun, kuya. Lagi na lang kasi masungit si nanay eh. Lalo na ngayong linggo. Gulo-gulo dito, kuya. Pero sigurado ko babait din niya kasi niligtas mo ko eh. Dito na lang natin ilagay yung pusa o dito sa kahon. Hindi kasi papayag si nanay kapag doon sa loob. Tsaka parang hindi rin naman siya kampante sa amin, kuya. Siyempre, amoy aso kami eh. Bakit Uno? Ano ba meron ngayong linggo? Kasi sila Mayor. Uno, tinatawag ka na ni nanay. Dalhin mo na raw yung pusa sa loob ha, dahil gagamutin niya. Bilisan mo na bago pa magbago yung isip nun. Agad na dinampot ni Uno ang pusa at pumasok na nga siya sa loob. Susunod na sana ako, pero pinigilan ako ni Jessa. Bigla na lang niya ako niyakap ng mahigpit. Pero ang nakakapagtaka, imbis na masaya ang pagkikita namin ay parang may mabigat siyang dinadala. Tinitigan ko ng mabuti ang mukha niya at kitang-kita doon ang matinding pag-aalala at lungkot. Mabuti na lang dumating ka, Gado. Sabi kasi ni nanay, dito ka na raw matulog dahil gabi na. Pero doon na daw sa kwarto ni Uno. Kahit pauwi naman niya ako, ayos lang eh. Basta nakita na kita, okay na ako. Pero, Jessa, may nangyari ba? Parang naiyak ka yata eh. Si Jason kasi, ang totoo, naliligaw siya ulit. Sinabi ko naman na tayo na pero mukhang kinausap niya si nanay. Gado, amo kasi ni nanay yung papa ni Jason eh. Kaya botong-boto talaga siya kay Jason. Anong ibig sabihin nun para sa atin? Pinapalayo na niya ako sa iyo, Gado. At narinig ko pa na gusto raw hingin ni Jason yung kamay ko. Ewan ko ba kung anong pumasok sa ulo niya at gusto niya mag-propose. Hindi ko naman siya sinagot kahit nung umpisa pa lang. Ano? Alam mo po propose? Kapal naman ang mukha nun. Halata namang ayaw mo sa kanya eh, tapos pipilit niya yung sarili niya sa'yo. At saka kasal ka agad. Hindi ba't may boyfriend ka na? Ano naman siyang baliw? Gado, sandali lang naman, huwag ka namang magalit hindi naman ako pumapayag. At saka, hindi ako papayag kailanman. Nakikipagtalo pa nga rin ako kay nanay tungkol dyan. Siyempre, ano namang magagawa nila kung ayaw ko, di ba? Kahit pa nag-usap-usap na sila. At saka hindi ito yung sinaunang panahon para sa ganyang usapan. Akala ba nila hayaan ko lang to? Na ganun yung gagawin nila sa'yo?
Gado, hindi mo kasi lubos na naiintindihan eh. Yung mga lasudan na gaya namin, matindi ang katapatan sa lugar na pinaglilingkuran namin. At itong buong lupain ng mga lagman, turing ni nanay na teritoryo namin. Kasama na doon yung pagprotekta sa mga tao dito. Gagawin namin ang lahat para hindi magkagulo at manatiling payapa yung lugar na to. Ganon? Kasama sa pagpapanatili na kapayapaan yung piliting ka? Sa isip kasi ni nanay, sa ganung paraan lalakas yung lahi namin. At masisiguro daw yung magandang kinabukasan ko. Jessa, hindi man ako kasing yaman ng mga lagman. Masipag naman ako eh. Kaya kitang buhayin, Jessa. At saka, Teka sandali, Gado. Hindi mo naman kailangan patunayan ang sarili mo sa akin eh. Tutol ako sa nangyayari at alam yun ni nanay. Kaya bukas sasabihin ko yun. Kahit pa kay Mayor Lagman mismo. Para patapos na lang talaga to. Mukhang gagawin nilang dahilan yung handaan sa fiesta bukas eh. Para gawing formal ang lahat. hindi ko hayaang mangyari yun. Hindi kita iiwan bukas mag-isa para pagtulungan ka nila. Sasama ako sa bahay ng Jason na yan. Kung kailangan ako mismo yung kakausap sa tatay niya. Pero Gado, hindi mo pa rin naiintindihan eh. Makapangyarihan yung mga lagman. Hindi lang dahil dating mayor yung tatay ni Jason. Kinatatakutan din sila dito dahil mga aswang din sila, Gado. Jessa? Jessa, ano ba yan? Matagal pa ba kayo dyan? Akala ko ba pakakainin mo na siya? Naihain ko na yung mga pagkain. Hindi na ako nagulat sa sinabi ni Jessa. May kakaiba talaga kay Jason, unang kita ko pa lang. Mabangis ang tindig, parang handang manakit. Kaya nang sabihing aswang din siya, hindi na ako nagtaka. Pero ang ikinagulat ko, si Aling Grace. Hindi ko inasahang papapasukin niya ako at papakainin pa. Napangiti si Jessa at hinatak ako papunta sa kusina. Pero pagdating namin, tinalikuran ako ng nanay niya at umalis. Ano pa nga bang gagawin ko? Pumunta siya rito sa fiesta, syempre kailangan pakainin. Wala ko namang itaboy ko, hindi ba? Nay, kain na po tayo. Ay, naku, wag na. Aasikasuhin ko pa yung pusang dinala nila dito. Puro sugat na tapos mukhang pilay pa eh. Dagdag gawain pa talaga. Pasensya na po, Aling Grace ha. Naawa lang po talaga kami ni Uno sa kanya. Tapos parang gusto pa siyang habulin ni Jason tapos dagdagan yung mga sugat niya. Kaya po ito, binuhat namin siya dito bago pa siya lalo masaktan. Si Jason mananakit? Sus, hindi ganun yun. Nay, totoo po yung sabi ni Kuya Gado. Iba na po talaga si Kuya Jason. Pinagbantaan niya pa nga po ako eh. Sabi niya, umalis na daw ako dun at huwag na daw ako papasok sa kanila. Tumaas ang kilay ni Aling Grace sa kahinila si Uno papunta ng likod bahay. Nagkibit balikat na lang si Jessa at hinainan ako ng pagkain. Sabi niya wag na muna naming isipin ang tungkol sa aswang at yung sugatang pusa. Dahil minsan lang daw kasi akong makadalaw ulit sa kanila ng ganon. Hindi naman nagtagal. Pumasok na rin si Uno at kumain. Hindi ko na muling nakita si Aling Grace ng gabing yon hanggang madaling araw. Nang maalimpungatan ako at mapabangon mula sa tulog. Uno? Uno, ikaw ba yan? Parang may mali pero hindi ko matukoy. Sinubukan kong bumangon pero nanghihina ang buo kong katawan. Luminga ako. Inisip ko pang baka trip lang yun ni Uno. Pero mahimbing talaga yung tulog niya. Pipikit na sana ako ulit nang may gumalaw sa gilid ng mata ko. Paglingon ko anino lang. Pagkurap ko ay wala na. Hindi ko na ginising si Uno at dumiretso ako sa kusina para uminom ng tubig. Hindi ko nga lang inasahang si Aling Grace ang makikita ko doon. Oh, ano ginagawa mo? Saan ka pupunta? Pupuntahan mo ba si Jessa? Po? Hindi po. Iinom lang po sana pala ako ng tubig. Sigurado ka? Bakit ganyan na mukha mo? Sa totoo lang po, Aling Grace, hindi po talaga ako mapakali. Nagising na lang po ako bigla tapos parang may nakita po akong anino ng aso sa dingding. Pero tulog naman po si Uno. Kaya alam ko pong hindi po siya yun. Anino ka mo? Nanghihina ka ba? Nilalamig?
Opo, mabilis din siyang nawala eh. Kaya akala ko guni-guni lang. Pero parang binugbog po talaga yung pakiramdam ko tapos nilalamig po talaga ako. Baka nga po nilalagnat ako eh. Ay, nako, hindi. Dito ka lang. Umupo ka at huwag kang aalis dyan sa mesa. Dali-daling kumuha si Aling Grace ng uling mula sa lutuan. Pumunta siya sa sala at binuksan ang pinto at paulit-ulit na gumuhit sa bungad. Ginawa rin niya ito sa harap ng kwarto ni Uno at sa pintuan ng labahan. Pagbalik niya sa kusina, umupo siya sa harap ko at seryoso siyang nakatitig. Tumayo siya bigla at gumawa ng tsaa. Tahimik lang ako, hindi ko alam ang gagawin. At maya-maya pa ay inabot niya sa akin yung tsaa. Oh, inumin mo yan, ha? Makakabuti yan sa'yo. Huwag kang magugulat dahil mabait naman ako. Hindi lang sa'yo dahil ginugulo mo yung buhay ng anak ko. Salamat po. Pero hindi po yun yung intensyon ko kay Jessa eh. Mahal ko po talaga yung anak ninyo. Alam ko yun. Kaya nga lalo kang nakakagulo eh. Ang tatay ni Jessa, si Edgar. Alam mo bang kamukhang-kamukha mo siya nung bata pa siya? Pareho kayong malumanay magsalita. Pasensyoso. Mahina. Mahina ho? Saglit po. Porket tao po ba, ganun na kagad? Namatay si Edgar dahil hindi niya kayang protektahan ng pamilya namin. Pinatay siya ng aswang na mas malakas at mas mabagsik. Kaya mo bang protektahan ng anak ko? Aling Grace, Ang gusto ko sa makakatuloy ng anak ko, hindi lang may kapangyarihan dahil sa yaman. Wala akong pakialam doon. Ang gusto ko, panatag ako na kaya niyang ipagtanggol si Jessa. Marahas ang mundong ginagalawa namin at wala kang alam doon. kahit na po, hindi porket tao lang po ako, wala na po akong kakayanan. Kaya ko pong protektahan si Jessa. Talaga? Wala kang ideya na inatake ka na kanina. Kaya ka nang hihina ngayon dahil hindi lang kami ang aswang sa lugar na to. Kung hindi ka mag-iingat, baka ikaw pa yung ihain sa fiesta. Kanina ho? Yun na pala yun? Oh, kita mo wala ka talagang alam? Hindi mo nauunawaan yung mundong pinapasok mo. Ibig sabihin po, yung ginawa ninyo sa uling, Proteksyon yon para hindi ka na maatake ulit. kung ganun po, maraming salamat po Aling Grace. Hindi ko naman sinasabing masama kang tao o ayaw kita para sa anak ko. Pero tao ka lang at mas malakas si Jason. Siya ang karapat-dapat kay Jessa. Sana maintindihan mo yung gado. Pero sana po maintindihan ninyo na pinaglalaban ko rin po si Jessa. Hindi po ako aatras. Kung hindi po kayo naniniwala sa akin, gagawa po ako ng paraan para mapatunayan ko na kaya ko siya protektahan. Hindi ko siya bibiguin. Kahit tao lang ako, marami pa rin po ako magagawa. Kahit pa kailangang harapin ko pa si Mayor Lagban. Nire-respeto ko ang desisyon mo pero nagkakamali ka. At dahil nagpapasalamat ako sa ginawa mo kay Uno, sa pagligtas sa kanya, hindi kita pipigilan. May pakinabang ka rin naman eh. Pero tandaan mo ito ha, kung alam mo na ang makabubuti sa'yo, lalayo ka na lang. Hindi ako nagising ng maaga kinabukasan. Kahit hindi ko na naramdaman ang sinasabing pag-atake. Mukhang bumawi ako ng tulog. Tanghali na kasi akong nagising. Naramdaman ko na lang na niyuyugyug na ako ni Uno. Sinabi niya agad na naibalik na daw nila ang pusang nakita namin at sa kapitbahay pala nila yon. At hindi lang pala yon ang nawawala. Marami pang alagang pusa ang hindi na umuwi nitong mga nakaraang araw. Sabi ni nanay baka daw gusto lang magpabuntis ng pusa eh. Pero ang sabi naman ni ate, imposible naman na sabay-sabay silang ganun. Pati sa kabilang bayan ganun din daw eh. Nakapagtataka nga. At saka, teka, ba't hindi niyo ba ako ginising? Sana sumama ako. Kanina pa kaya kita ginigising kuya, umaga pa lang. Sumuko lang ako na sabihin ni nanay na kailangan mo daw magpahinga. Ayos na ba kayo? Bakit palang mabait na siya sa'yo? Hindi pa rin Uno. Pero sabihin na lang natin na nagkakaintindihan na kami. Nasa pala yung ate mo? Sinamahan niya po si nanay kay Mayor Lagman. Tutulong daw po siya sa paghahanda. Naku, tara. Naku, nakakaya naman. Tulog na tulog ako dito. Tanghali na ako nagising ha. Teka, aray, parang hapdi na mata ko ha. Tsaka,
Yung ulo ko. Uno. Anong klaseng aswang yung anino lang kung umatake? Anong ibig mong sabihin, kuya? Kagabi kasi, may nakita akong anino ng aso sa dingding. Pero parang hindi aso eh. Iba yung hugis niya. Tapos bigla na lang ako nanghina. Sabi ni Aling Grace, sinatake daw ako. Kaya naglagay siya ng uling sa mga pintuan. Seryoso po? Kung anino po at ganun yung itsura, malamang po sigbin yun. Sigbin? Ano naman yun? Maliit na aswang yun na parang aso. Pero kaya nila magtago sa anino. Bihira lang po silang lumabas. Meron ka po bang naamoy na kakaiba? Oo, meron. Mabaho nga yun. Iyon na yun. Pero ba't naman siya atake dun? Nandito ka naman sa bahay namin eh. At saka may yamang pamilya lang yung may sigbin eh. At tinatago nila yun. Nagbibigay yun ng proteksyon tsaka kapangyarihan. Sabi pa nga nila kayamanan din. Sino pa ba yung mayaman dito at may dahilan para saktan ako kahapon? Hala, si Kuya Jason ba yung tinutukoy mo, kuya? Oh, ikaw na rin nagsabi. Makapangyarihan at mayaman yung mga lagman. Opo, kuya. Pero wala pa nakakita talaga ng sigbin dito. At kung meron man, hindi kanya sasaktan basta nasa bahay namin. May kasunduan sila nanay tsaka si Mayor Lagman eh, na hindi sila magdadala ng gulo dito. Kaya buo yung tiwala namin ni nanay sa kanila. Pero iba yung usapang pagdating sa akin, Uno. Hindi niyo ako kaano-ano. At sa paningin ng mga lagman, karibal ako ni Jason. Alam mo na pala. Kaya nga kita sinundo, kuya, kasi narinig ko silang nag-uusap. Kahit boto si nanay kay Kuya Jason, ako, boto ako sa'yo. Salamat, Uno ha. Kaya pupunta ako doon para pigilan yung kung anong kabaliwan yung binabalak nilang kasal. Sigmin man o kung anong aswang pa yan, hindi talaga ako magpapapigil. Ayun! Yan yung gusto ko sa'yo, kuya eh. Hindi na ako nabigla pagdating namin sa lupain ng mga lagman. Pero namangha pa rin ako. Napakalaki ng bukiri nila. At ang bahay parang mansyon sa laki at ganda. Napapalibutan pa ito ng malawak na hardin. Puno ng iba't ibang bulaklak kaya halos mapanganga na lang ako sa yaman nila. Sabi nga ni Uno, si Aling Grace ang hardinera roon. At kitang-kita kung gaano niya kamahal ang mga alaga niyang halaman. Dahil halos siya ang nagtanim ng lahat ng yon. Kuya, si Ate Jessa tumutulong din kay nanay kapag nagtatrabaho siya dito. Kaya dito sila nagkakilala ni Kuya Jason. Nagulat nga ako kasi narinig ko na nanliligaw siya kay ate eh. Kasi simula pa nun parang aso't pusa sila. Lagi nga inaasar ni ate si Kuya Jason. Hindi pala sila lagi malapit nung bata pa kayo? Naku, hindi. Mayabang talaga yan si Kuya Jason noon pa. Pero mabait din siya dati. Naalala ko, lagi niya ako pinapayagang kumuha ng pagkain sa kusina eh. Kahit sobrang sungit ni Mayor Lagman, siya yung nagbibigay sa akin ng mga matatamis na handa nila. Si Jason, mabait? Parang ang hirap naman paniwalaan niya. Bakit siya nanligaw kung puro naman asaran lang naman sila noon? Baka naman kasi masama talaga yung ugali niya kaya siya iniiwasan na ate mo. Magtatanong pa sana ako kay Uno nang bigla siyang huminto at siniko ako sa tagiliran. Napayuko ako sa lakas dahil kahit bata pa ay halatang malakas siya dahil nga isa siyang aswang. Ngumuso siya at pinanlakihan ako ng mata kaya naman napalingon ako sa itinuturo niya. May matangkad at maskuladong lalaking nakaharang sa pinto. Halos kasing laki ng bukasan. Nakatitig siya sa akin, parang sinusukat ang bawat galaw ko. At hindi ko itatanggi, kinilabutan talaga ako. Bahagyang yumuko si Uno at maya-maya pa ay dahan-dahang pumasok sa loob ang lalaki. Kuya, tara na, pasok na tayo. Okay na daw eh. Paano mo nasabi? Tsaka, sino yun? Ang lalaki ng katawan ah. Hindi po siya tao. Siya yung tatay ni Kuya Jason, si Mayor Lagman.
Uno, anong klase aswang siya? Kuya, mamaya na lang. Nandito na sila eh. Maya-maya pa ay nakita ko na nga ang sinasabi ni Uno. Pagpasok namin sa sala ay napalibutan si Mayor Lagman ng matipunong mga lalaki. Puro matatangkad, malalapad ang katawan at parang laging seryoso ang muka. Isa-isa na lang sinusukat ang bawat bisitang pumapasok. Kahit halatang sanay na ang lahat sa ganitong eksena. Sa gitna nila, si Jason, mukhang balisa at hindi mapakali. Pero pilit ang ngiti sa mga bisita. Para bang may hinahanap siya at nakita ko rin kung ano. Si Jessa, may dalang bandehado ng pagkain. Uno, dito ka lang ah. Susundan ko lang yung ate mo. Sasabihin ko na nandito ako. Saglit kuya. Mag-iingat ka ah. Napakarami po nila. At saka, nandito din po si Kuya Rafael. Kuya Rafael? Sino ba yun? Pinsan po siya ni Kuya Jason. Siya may peklat po sa muka. At saka, wag na wag ka po lalapit sa kanya ha. Kahit anong mangyari. Basta lumayo ka po sa kanya. Hindi po birong korkor na aswang yun, kuya. Mag-iingat ka po ha. O sige, Uno. Gusto ko lang naman malaman yung plano ni Jesse. Kung kailan namin kakausapin si Mayor Lagman. Hindi ko man alam ang sinasabi ni Uno tungkol sa mga korkor ay sinunod ko pa rin siya. Umiwas ako sa malalaking tao, pero sa siksikan sa loob ng bahay, hindi ko naiwasang may mabangga. Akala ko nga padarang natamaan ko, pero hindi. Isang lalaking may malaking peklat sa mukha ang nasa harap ko. Bigla niyang pinihit ang braso ko. Tahimik siya, pero kita ko ang galit sa pagkakakuyom ng panga niya at sa panginginig na lumalabas sa bibig niya. Lalo niyang hinigpitan ang hawak hanggang may biglang pumagitna sa amin at si Jason yon. Kuya Rafael, nakita mo pala yung kaibigan ko. Oo, tama, kaibigan ko yan. Pwede mo na siya bitawan. Ano? Ako ba yung tinutukoy mo? Oo, di ba? Kaibigan kita. Kaya bibitawan ka na ng pinsa ko. Di ba, Gado? Oo, magkaibigan kami. Kaya alisin mo na yung kamay mo sa akin, oh. Medyo masakit na kasi eh. Salamat, kuya. Hinatak na ako palayo ni Jason nang sa wakas ay pakawalan na ako ng dambuhala niyang pinsan. Nakatitig pa rin siya sa akin habang dahan-dahang bumabalik sa tabi ni Mayor Lagban. At doon ko napansin, lahat pala ng naglalakihang lalaking yon nakamasid sa amin ni Jason. Hinila niya ako papunta sa hapag at nagkunwaring kukuha ng plato. Pero ang totoo ay may ibinulong siya. At sa mga sumunod niyang sinabi, biglang bumalentong ang tiyan ko. Gado, huwag kang kakain dito ah. Umuwi ka na. Isama mo si Jessa pati sila Uno. At saka, bakit pa hindi sila nakinig at pumunta pa dito? Ano? Hindi ba't sabi mo punta sila dito? Tama ba yung narinig ko kahapon? Sinabi ko na nga ba, hindi nila naintindihan eh. Hindi, pasensya na pero ako yung hindi makaintindi sa'yo. Ano bang sinasabi mo? Huwag mo nga ako angasan. Tinutulungan na nga kita dito eh. Kaya nila Jessa, tinutulungan ko dito. Malis na kayo. Naintindihan mo ba yan? At saka huwag ka na magtanong. Nakatingin sila oh. Baka mamaya may makarinig pa sa atin eh. Bilisan mo na lang. Nung una hindi nga ako makapaniwala na tinutulungan niya talaga ako. Pero mukhang totoo dahil pumagitna siya kanina kaya hindi na ako sinaktan ng pinsa niya. At sa mukha niya walang yabang, puro seryoso lang. Tumango ako at agad na umatras. Nagmadali akong pumunta sa pintuang pinanggalingan ni Jessa. Oh, Kato! Aling Grace, nandito po ba si Jessa? Nakita ko siya pumasok dito kanina eh. Eh malamang nandito siya. Tumutulong kami dito sa kusina. Huwag kang mga istorbo dito. Pero Aling Grace, nasa po kaya siya? Kailangan ko po talaga siya makausap eh. Aba, ewan ko. Baka nandun sa banyo. At saka, Gado, huwag mo nang ituloy ang balak mo. Sinasabi ko sa'yo, delikado yung plano mo. Mahirap kausap si Mayor Lagman at saka... Saglit lang po.
Meron daw pong nangyayari dito eh. Meron po sinabi sa akin si Jason. Kailangan daw po natin makaalis dito. Nilahat ko nga yung sinabi ni Jason, pero halatang hindi makapaniwala si Aling Grace. Tinaasan pa niya nga ako ng kilay. At sa totoo lang, kahit ako hirap ding maniwala sa sinabi niyang kaibigan niya ako at binigyan niya pa ako ng payo. Pero sa nakita ko sa mukha niya, doon talaga ako bumase. Meron po akong kutob na nagsasabi ng totoo si Jason. Kung gusto lang niyang sirain yung balak kung kausapin yung tatay niya, dapat ako na lang yung pinalis niya, di ba? Pero ang sabi niya sa akin, tayong lahat kailangang umalis dito. Abay, hindi ako. Hindi ako pwedeng umalis dito, Gado. Si Mayor mismo ang humiling na tumulong ako dito. Napakarami na niya kasing naitulong sa pamilya ko. Hindi ko siya pwedeng biguin. Sige po. Pero sasabihan ko po sila, Jessa tsaka Uno Babalahan ko po sila. Hindi ko na pinakinggan ang mga sumunod pang sinabi ni Aling Grace at dumiretso na ako sa gilid ng kusina. Mas tahimik doon at wala ng mga tao. Madilim ang pasilyo yung pinasok ko. Ang pintong nasa dulo, ang malamang na tinutukoy niyang banyo. Nalamig ako sa kaba dahil bumalik ang pakiramdam ko nung gabi. Para bang unti-unti akong pinanghihinaan. Umiinit ang buong laman loob ko at sobrang sakit ng tiyan ko. Napakapit pa nga ako sa dingding dahil gumewang na ako. Bigla kasing nagdilim ang paningin ko at para bang may aninong gumagalaw sa dingding. Oh, Gado, ano ginagawa mo dito? Jessa, ang sama talaga ng pakiramdam ko. Medyo masama talaga eh. Ha? Ano, may kinain ka ba? Sabi ko naman sa'yo kapag pupunta ka dito, huwag kang kakain, di ba? Wala naman talaga akong kinain pero ang init talaga ng tiyan ko tsaka ang lamig talaga ng dibdib ko. Ikaw naman kasi, bakit ka pa kasi sumunod? Sasamahan sana kita kausapin si Mayor kaso si Jason sabi niya umalis na tayo eh. Jessa, hindi lang ako. Sabi niya tayong lahat umalis dito kasi merong mangyayari eh. Hindi ko alam kung ano pinagsasasabi ng Jason na yan. Ang inaalala ko lang yung kalagayan mo. Sigbin, baka daw meron sigbin dito. Meron ako nakita kanina sa dingding ng anino. Meron din kagabi. Naglagayan ng uling yung nanay mo kaya hindi nakapasok sa bahay. Pero parang nandito yung sigbin ngayon eh. Ha? Sandali nga lang, Gado. Uy, gumising ka. Huwag ka naman babagsak dito. Ito, kumapit ka lang sa akin. Tinuro ko kung saan ko nakita ang anino sa dingding. Pero wala na. Unti-unting nagdilim ang paningin ko hanggang napapikit na lang ako sa tindiga ng paghilab ng tiyan ko. Sumikip na rin ang dibdib ko. Hindi ko na masabi kay Jessa na kailangan ko lang magpahinga dahil hindi ko na alam ang gagawin. Maya-maya pa, naramdaman ko na lang na inakay niya na ako. Hinawakan ang braso ko at inilabas kami ng bahay ng mga lagman. Pagdating sa kanila, saka lang ako bahagyang nakahinga pero nandun pa rin ang bigat sa dibdib ko. Gado, inumin mo muna to Huwag ka munang didilat kasi sasakit lang yung ulo mo. At saka, sigbin baka mo. Nakakainis kasi si nanay eh. Bakit kasi hindi niya sinabi sa akin? Kagabi pa pala yan. Parang gusto talaga niyang huwag kang makialam eh. May punto siya, oo. Delikado talaga. Pero sana man lang sinabi niya sa akin. Tumango na lang ako dahil nga masakit ang lalamunan ko. Pilit kong iminumulat ang mata ko pero mahapde. Hindi ako makabangon mula sa sala dahil sobrang hinang-hina ako. Para bang nasalpok ang buong katawan ko. Basta magpahinga ka muna dito ha. Dito ka lang. Mukha kasing tama yung hinala mo eh. Sigbin nga yung may kagagawa nito. Nakita ko yung mga uling sa mga pinto. Mga walang ya talaga sila. Mga lagban lang ang pwedeng may gawa nito. Dahil alam kong may sigbin sila. Ibang usapan na yung pati ikaw gusto ka nilang saktan. Umamba siyang umalis, pero sinubukan ko siyang pigilan. Pinilit kong bumangon pero umikot lang ang mundo ko at bumagsak nga ako sa sofa.
Hindi ako makapag-isip ng maayos at parang naghahalo-halo na ang lahat sa utak ko. Magulo, lutang. Para bang may nakakalimutan akong sabihin. Pero ang malinaw lang sa akin, hindi siya dapat bumalik doon ng mag-isa. Saglit lang, Jessa. Saglit lang. Gado, wag mo nang pwersahin yung sarili mo. Ako nang bahala. Kakausapin ko na talaga sila. Hindi, Jessa. Sasama ako. Kakausapin ko si Mayor. Utang na loob naman, Gado. Nakikita mo ba yung sarili mo? Hindi ka na nga makabangon dyan, oh. Tapos gusto mo pang pumunta sa bahay ng aswang? Alam mo ba kung anong klaseng aswang sina Mayor Lagman? Hindi ko maalala masyado. Teka, sinabi sa akin ni Uno, Korkor? Tama ba ako? At alam mo ba kung gaano sila kabagsik? Gado, kaming mga lasudan, nagiging aso kami. Pero yung mga korkor na yon, matataas na uri sila. Kaya nilang maging likantro. Kaya malapit ang lahi namin sa kanila. Dahil naninilbihan si nanay sa mga likantro. Likantro? Parang taong lobo? Kasing lakas nila yung mga gabunan. Mga korkor lang yung may kayang makipagsabayan sa kanila. Kaya sana naman maintindihan mo ko. Hindi na kita ilalagay ulit sa panganib. Kahit mag-away pa tayo, Gado. Hindi ko isusugal yung buhay mo para lang samahan mo ko doon. Hindi. Sasama ako, Jessa. Hindi na nga pwede. Huwag ka mag-alala sa akin. Papabalikin ko dito si Uno para bantayan ka. Basta tandaan mo, ha? Huwag kang pupunta doon. Baka madali ka na naman ng sigbin nila. Hindi ko naman kailangan ng bantay, Jessa eh. Jessa, teka lang naman oh. Gado, hindi mo naiintindihan yung nangyayari sa'yo. Hindi lang dugo ang sinisip-sip ng sigbin. Pati kaluluwa ng engkanto kaya nilang kunin. Anong laban mo sa kanila? Buti nga naagapan pa kita eh. Kaya huwag ka nang magbatigas. Utang na loob naman. Pero may sinasabi talaga si Jason eh. Sabi niya umalis tayo doon. Jessa, ilayo natin sila Aling Grace tsaka si Uno. Baka may mangyari eh. Kaya niya sinabi yun. Sinasabi ko na nga ba? Di ko to ba kung may iba pang nangyayari? Tingin ko may kinalaman to sa mga balita tungkol sa ibang mga lasudan. Gado, may mga babaeng aswang na nawawala. Kung hindi na talaga maayos kausap si Mayor, tama ka. Pakikiusapan ko si nanay na umalis muna kami. Sobrang gulo na nito eh. Tama, lumayo na tayo. Pero Jessa, hindi talaga kita pwedeng hayaan mag-isa dun eh. Hindi pa ba sila babalik? Hindi sila susunod dito? Si Uno susunod yun sa akin. Si nanay, malabo eh. Amo niya si Mayor Lagman at hindi ko siya pwedeng iwan dun. Tara, sunduin natin. Kung kaya mong tumayo, sige. Pero kung hindi, huwag ka nang magpilit. Kailangan kitang iwan dito. Pasensya ka na. Magalit ka na kung gusto mo pero iniisip ko talaga yung kapakanan mo. Iba yung mundo namin sa mundong kinalakihan mo. Wala kang magagawa doon at mag-aalala lang ako sa'yo. Dahil dito ay pinilit kong bumangon para ipakita ang kaya ko pa. Pero sa totoo lang, bad trip ako sa tuwing tatayo ako. Lalo lang kasi akong nawawala ng balanse at tuluyang nagdidilim ang paningin ko. Pinilit ko pang hatakin si Jessa para wag siyang umalis. Kahit nga masaktan pa ako, handa akong harapin ang lahat basta nasa tabi ko siya. Pero dahan-dahan niya lang akong ibinalik sa sofa. Hinalikan sa noo at bumulong na babalik siya. Nangako siya at pagkatapos nun, tuluyan ang nagdilim ang lahat. Kuya Gado, gumising ka na oh. Nagkakagulo ka na, Mayor. Si ate nagtatalo sila ni nanay. Tapos si Kuya Jason may mga kaaway. Si Kuya Rafael, babalik mo ko. Ililigtas ko sila. Dito ka lang, kuya. Huwag ka lalabas sa bahay na to. Baka kainin ka pa ng sigbin. Uno, saglit lang oh. Nagising ako noon dahil sa mga sigawan na narinig ko. Boses ni Uno ang tumama sa tenga ko, pero hindi pa rin bumabalik ang lakas ko. Putol-putol at parang galing sa malayo ang sinasabi niya. Gayunpaman, pinilit kong bumangon pero nahulog lang ako mula sa sofa. Pagmulat ko wala na siya. Sinubukan kong gumapang palabas. Pero bago pa ako makarating sa pinto, nilamon ako ng matinding antok at pagod. Sumunod akong nagising sa malakas na pag-alulong.
Nagulantang ako nang mapansing gabi na pala. At dahil walang tigil ang alulong mula sa labas, hindi ko na inindaan sakit ng katawan ko at sinundan ko na ang tunog. Sino yan? Sino ka? Isang nilalangan na datnan kong duguan at hirap na hirap siyang pumasok sa loob ng bahay. Mas malaki, mas mabangis at mas nakakatakot ang anyo nito kaysa sa anyong aswang ni Jessa. Nung una akala ko si Aling Grace, pero paglapit ko, sigurado akong hindi siya lasudan at nakumpirma ko yon nang magsalita siya. Tulungan mo ko. Jason? Jason, ikaw ba yan? Oo. Tulungan mo ko. Madali, ipasok mo ako sa bahay. Baka sundan nila ako. Halika. Ano ba nangyari? Nasa si Jessa? Kinuha nila pa sila Jessa. Gano, kinuha nila yung mag-iina. Ano? Bakit? Saan nila dinala si Jessa? Hindi ko alam. Nagkagulo kami. Hindi pumayag si Jessa sa gusto nila mangyari. Kaya nagalit si Papa. At munting niya nasaktan si Jessa. Sinalag ni Tita Grace yun. Pero tuluyan na nagkagulo dahil nalaban sila. Nasaktan sila? Hindi. Bago pa sila mabuelta ni Papa, dinipensa ko sila. Pero nagkagulo na. Dinumog nila ako. Si Kuya Rafael at mga pisa ko. Hindi ko kinaya sila lahat. Nilumpo nila ako. Akala nila patay na ako. Pero nagpatay-patayan lang ako. Hinayaan lang ng tatay mo ang lahat ng yon? Oo. Dahil tutol ako sa pagpapakasal. Nung una meron silang kondisyon na huwag ako mangyalam at pakakawalan nila ako. Pero nang hindi ako pumayag sa balak nila, parang wala na silang pakialam sa akin. Wala na silang pakialam. Basta Gado, marami ka pang hindi alam dito. Sabi ni Papa kung hindi ako papayag na pilitin si Jessa na magpakasal kami, mapupunta na lang siya kay Kuya Rafael. Nauubos na kasi yung mga babaeng likantro eh. Ang plano nila, haluan ng lahi namin ng mga lasudan. Dahil sila yung pinakamalapit na lahi sa mga likantro. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Jason. Lalo na nang malamang kinidnap sina Jessa. Parang sasabog ang ulo ko sa kaba at pilit ko siyang tinatanong kung saan sila dinala. Pero gate niya ay hindi niya alam. Maya-maya pa, nawala na siya ng malay. Kahit nang hihina pa ako, napakilos ako nang makita ko ang lagay niya. Puno ng laslas ang dibdib at wasak ang balikat. Nakasubsob siya sa may pintuan, kaya binuhat ko siya papasok at pinahiga sa sofa habang nagkalat naman ang dugo sa sahig. Jason! Utang na loob naman gumising ka oh! Huwag ka mawawalan na malay sa harap ko. Wisit, ngayon pa talaga. Ngayon pa na kailangan ko mahanap sila Jessa. Hoy! Jason! Hindi ko na nga siya magising. Lalo akong nataranta dahil akala ko nasa bingit na siya ng kamatayan. Wala akong maisip na matatakbuhan. Hindi ko rin alam kung may albularyo pa sa malapit. At kahit meron, alam kong hindi sila basta-basta gumagamot ng mga aswang. Oo. Siya lang yung may alam sa ganito. Siya yung kailangan ko ngayon. Iniwan ko si Jason kahit wala siyang malay. Pero may pulso pa naman siya. Hindi ako mapakali at hindi ko alam kung hanggang kailan siya kakapit. At kung anong ginagawa nila Mayor Lagman kina Jessa. Hindi naman nagtagal. Nakarating ako sa gubat kung saan naroon ang kubo ni Yeye. Pero habang tumatakbo ako, hindi mawala sa pakiramdam ko na parang may sumusunod sa akin. Mas lalo ako kinabahan at tumayo ang mga balahibo ko. Sino yan? Lumayo ka sa akin! Meron ako kaibigan manunukis dito! Dito siya nakatira! Isang mapanuyang halakhak ang sumagot doon. At sa isang iglap, sinunggaban ako ng malaking nilalang mula sa puno. Isang likantro na gaya ni Jason.
Tumilapon ako sa lupa sa lakas ng pag-atake niya. Pinilit kong salagin ang mga galaw niya, pero wala akong laban sa bagsik niya. Akala ko katapusan ko na. Ngumanga na siya para kagatin ang leeg ko. Nang bigla siyang napahinto. Umikot ang mga mata niya at napaubo siya ng dugo. Isang bolo naman ang tumagos sa dibdib niya. Yeye! Yeye! Ano? Ano Gado? Ayos ka lang? Oo, salamat. Akala ko katapusan ko na eh. Kurkur yun, tama ba ako? Oo. Pero bakit ka nandito? Gado, alam mo naman na gabi na, di ba? Hindi ka dapat nag-iikot dito sa gubat ng mag-isa, lalo na sa ganitong oras. Ikaw yung pakay ko, Yeye. Kailangan ko talaga ng tulong mo. Ah, tulong ko? Akala ko ba ayaw mo sinasaktan yung mga aswang? Teka, nasa na ba yung batang aswang na kasama mo? Sana kasi hindi kayo naglalaro dito. Pakalat-kalat ka tuloy. Yeye, kinuha ng mga aswang si Uno. Pati si Jessa tsaka yung nanay niya. Yung pinatay mo malamang tauhan ni Mayor Lagman yan. Siya yung pinuno nila. Nagkagulo sa piyesta tapos... Ah, sandali nga lang Gado. Bago ka magkwento, kailangan muna nating umalis dito. Kung totoo yung sinasabi mo, hinahanap ka na ng mga korkor. Sumama ka sa akin, bilisan mo. Magtago ka muna. Hinila niya nga ako paloob ng gubat. Hindi ko alam kung paano niya yung nagawa. Pero halos hindi mo makita ang kubo niya sa dami ng halaman at mga puno. Pagpasok namin, agad kong ipinaliwanag ang lahat. Umaasa akong maiintindihan niya, pero hindi siya pumayag. Yeye, maawa ka naman oh. Nasa pangalip sila Jesse. Kailangan natin iligtas si Jason. Siya lang yung susi para malaman kung nasa sila. Sinabi na nga niya, di ba? Hindi niya alam. Dahil nga naghihingalo siya. Wala siya sa sarili niya. Imposibleng wala siyang alam. Sigurado ako may ibang lugar yun. May bahay, may taguan, may lungga. Kurkur siya. Alam niya kung saan sila nagtatago. Oo, posible. Pero magtitiwala ka talaga sa aswang na gaya niya? Eh, sabi mo di ba loko-loko yung Jason na yan? Ngayon bigla na lang kakampi? Naniniwala ako sa kanya. Kahit nung piyesta, niligtas niya ako sa pinsan niya. Kung kalaban siya, ba't naman niya gagawin yon? At kung kakampi siya ng pamilya niya, hindi siya iiwan ng ganyan yung kalagayan niya. Maaring tama ka nga no. Sa mga korkor, grupo sila kung umatake. Kaya nga nagtaka ko, bakit nag-iisa yung kanina? Ibig sabihin sinundan ka niyang mag-isa. At delikado yan, dahil kapag dumating yung iba, dudumugin ka talaga. Pero Yeye, kung pa isa-isa, kaya naman di ba? Kaya pero mahirap pa rin yun. Naswertehan lang natin kanina kasi nagulat ko siya. At itong bolo ko, pilak to kaya epektibo. May mga halamang gamot din ako gaya ng ako nito. Nagpapahina yung sa kanila. O siya, sakto Yeye. Ikaw na lang talaga yung sagot para maligtas si Jesse. Teka nga, hindi naman ibig sabihin yan pumapayag na ako eh. Gado, hindi mo alam yung pinapasok mong gulo. Oh, hindi ba't manunugis ka? Ayaw mo bang pumatay ng aswang na korkor? Ito na nga yung pagkakataon eh. Kinidnap nila si Jessa, bakit tumatras ka pa? Dahil labag sa prinsipyo namin ng iligtas yung mga aswang. Nawawala ka na ba sa katinuan? Gusto mo ba ikaw yung susunod ko saktan? Oo, labag sa taong umibig sa aswang. Pero gagawin ko ang lahat para kay Jessa. Ay, naku Gado. Nababaliw ka na talaga. Siguro nga. Pero alam ko kung paano kita mapapapayag. Sabi ni Jason, kinukuha ni Mayor yung mga babaeng aswang para paghaluin yung lahi nila. Kapag nagtagumpay siya, mas lalong dadami yung kalaban mo. O ano, payag ka na ba doon? Pipigilan mo na sila ngayon? Buisit talaga. Totoo yun? Hindi ako nagsisinungaling, Yeye. Oo, kaya ano, papayag ka bang dumami pa sila? Tapusin mo na yung plano ni Mayor Lagman, oh. Pero Gado, Kapag tinuro ni Jason kung nasaan yung lungga nila, doon ka na kumilos. Wala nang pipigil sa'yo. sa albularyo ka na nga lang pumunta. Huwag na sa akin. Yeye naman, alam mo naman kung gaano kalayo si Ma'am Delphin, di ba? At halos hindi na nga makagalaw yon. Sa tingin mo kakayanin niya harapin yung mga yon? Oo na, sige na. Ano pa nga ba magagawa ko? Hindi tutulungan na lang kita.
Labag man sa loob ni Yeye na tumulong sa isang kurkur na gaya ni Jason, alam niya kailangan nilang magsanib puwersa para tuluyang mapuksa ang mga likantro na patuloy na nambibiktima sa mga kababayan namin. Kaya kahit ayaw niya, sumama siya sa akin pabalik sa bahay ni na Jessa, kung saan namin nadatnang nagbalik tao na si Jason. Hindi na rin ganun kalala ang paghinga niya at unti-unti na rin naghihilom ang mga sugat niya sa dibdib. Hindi na kasi lala ng kanina. Ang bilis niyang gumaling. Dahil isa pa yan sa mga kakayanan nila, Gado. Mabilis maghilom yung mga sugat nila. At hindi lang yan, kaya rin nilang wasakin ng mga proteksyon at orasyon ng mga albularyo at manunugis. Kaya sobrang ingat ang lahat na lumaban sa mga kurkur. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, hindi kakayanin ni Mandelpin yun. Mukhang pisikalan yung laban dito eh. At saka, nandito naman ako. Basta bigyan mo lang ako ng sandata, tutulong talaga ako. At kung mapagaling mo siya, siguro tutulong siya kahit pamilya niya yung kalaban. Nilumpot talaga siya oh, tignan mo. Sus, kaya niya yan. Huwag mo sabihin na naaawa ka. Ilang taon na ba yung sinaktan ng mga aswang na kagaya niya? Yeye, alam mo namang hindi lahat sa kanila masama, di ba? Sila Jessa at saka yung pamilya nila. Alam na, mababait na aswang yon. Eh itong kurkur, ganun din ba yung masasabi mo? Narinig ko na yung tungkol kay Mayor Lagman. Maraming maanumalyang ginagawa yung mga yan nung nakaupo pa siya. Hindi ko nga lang napatunayan nun na aswang din sila kaya hindi ko natugis eh. Kasi nakatutok ako sa bayan natin. At kung anak niya to, imposible namang wala siyang kinalaman. Ye, pumayag ka na oh. Huwag ka na umatras. Bigyan mo na siya ng gamot oh. Kung hihintayin pa natin gumaling siya ng kusa, baka abutin tayo ng siyam-siyam eh. Napangiwi na lang si Yeye dahil kinailangan niyang pahiran ng gamot ang mga sugat ni Jason. At parang himala, tuluyan nang nagsara ang mga sugat nito. Dahan-dahan ding nagmulat ng mga mata ang lalaki. At dahil doon, nagkagulatan kami. Agad siyang napabangon at nag-anyong korkor. Umamba agad siya nakakagati ng manunugis. Kaya si Yeye naman ay mabilis na naglabas ng sandata, pati na rin ang mga halamang gamot. Nang iwas-iwas niya naman yung ako nito sa harap ni Jason, napailing-iling ito at akmang tatakbo palabas ng bahay. Jason, saglit lang, huwag ka alis. Sabihin mo sa akin kung nasa si Jessa at hindi ka sasaktan ng kaibigan kong manunugis. Tinulungan ka niya. Talaga? Eh bakit may hawak sa ako dito? Alam niyang isa yan sa mga pinakaayaw namin. Sinadya niya yan. Anong tinutulungan? Pinagaling niya ako para ano? O kapal naman ang mukha mo. Ako na nga yung tumulong sa'yo, ikaw pa yung walang utang na loob. Nakikita mo ba to? Ito, pinahid ko yan sa'yo kahit ayaw kitang hawakan. Hindi ko nga alam kung ilang tao na yung sinaktan ng mga kamay mong yan eh. Gado, ang sabi ko tulungan mo ko. Hindi yung magdadala ka ng manunugis. Ano balak mo? Tutuluyan ako. Jason, saglit lang naman oh. Pakinig ka sa akin. Dapat ka magpasalamat ka sa akin eh. Tignan mo nga, may nilagay nga siyang gamot sa'yo. Yan yun ang pabilis ng paghilom mo. Kung hindi ko pinakausapan si Yeye, matagal pang gagaling yung sugat mo. Kaya kumalma ka. Nilabas lang naman niya yung sandata niya kasi ikaw yung unang umatake. Umupo ka muna at mag-usap tayo ng maayos. Sayang yung oras dito. Oo. Pasensya na. At saka salamat sa tulong. Ikaw naman kasi. Tsaka gustong gusto ko talaga yan. Tumutulong na nga ako sa aswang tapos ako pa yung babastusin. Eh, pasensya ka na. Akala mo ba madali lang to para sa akin? Ayoko rin sa mga manunugis. Isang tabi niyo muna yung mga galit niyo sa isa't isa. Ang importante, maibalik natin sila Jessa. Kailangan natin malaman kung saan sila dinala ng mga kurkur. Jason, sigurado ka bang wala kang alam? Hindi mo kasi naiintindihan eh. Sa grupo namin, hindi ako ang halili kay Papa. Si Kuya Rafael yun. Siya yung pinakamatanda sa aming magpipinsan. Kaya gusto ni Papa na buntisin ko si Jessa para mapalit ako si Kuya Rafael. Dahil ako ang mauuna magkaroon na anak. Importante sa amin yon. Bakit? Ano ba nangyayari at nagkakaubusan ng babae sa lahi niyo? Hindi ko rin alam. Pero may kutob ako na may kinalaman to sa pag-aaway-away ng iba't ibang grupo. Pinupuntirian nila yung mga babae para hindi na dumami ang mga lahi ng mga kakompetensya nila sa itaas. Anong ibig mo sabihin?
pati yung sarili niyo kauri. Kayo yung nagsasakitan. Nakita mo naman yung ginawa nila sa akin, di ba? Dahil tumutol ako. Hindi naman ganito dati. Pero habang unti-unti kinokontrol ni Kuya Rafael ang lahat, pakiramdam ko, nalalasod na rin ang pamumuno ni Papa. Huwag kang magkunwaring wala kayong maruruming gawain. Narinig ko na yung mga tungkol sa mga kidnapping ng mga dalaga. Pati doon sa kabilang bayan. Nung si Mayor Lagman pa yung may hawak ng kapangyarihan dito. Ginagawa nila yon dahil sa eksperimento nila. Inaalam nila kung kaya ba nila magluwal ng korkor sa sinapupunan ng tao. Iyon yung ginagawa nyo sa mga biktima nyo. Masasamahan nyo talaga. Pero wala ako alam doon. Hindi ako pumayag. Wala akong kinalaman. Noon nalaman ko yung ginagawa nila. Umatras ako. Kaya ako pinagbantaan ni Papa. Sabi niya kung gusto ko masunod, dapat tapatan ko si Kuya Rafael. Sabi niya, buntisin ko na lang si Jessa dahil lasudan siya. Mas malapit ang lasudan sa amin. Kaya posibleng kayanin niya madalahin yung anak ko. Ano? Yun yung balak mo sa girlfriend ko. Gagawin mo sa paanakan. Hindi ako pumayag, kaya pinipilit sa akin ni Papa. Kinailangan ko lang magkunwari sumusunod. Pero nagbibigay naman ako ng pahiwatig kila Jessa na huwag silang lumapit sa pamilya ko. Kaya nga sinabi ko kay Una na bawal siyang lumapit sa bahay namin. Kaya ako ginawa ang lahat para kamuhian nila ako. Para isipin nila na hindi ako mabuting tao. Para hindi pumayag si Jessa sa pagpapakasal sa akin. Kaya pala nagulot si Una sa'yo. Bigla ka daw naging masamang tao. Mabait ka daw dati eh. Maniwala ka. Wala akong balak buntisin si Jessa. Para nakababatang kapatid na ang turing ko sa kanya at saka kay Uno. Hindi ko siya kailanman pag-iisipan ng ganon. Sandali nga. Kayo rin ba yung may kagagawan sa mga patay na hayop? Doon sa mga pusa, anong ginagawa niyo sa mga alaga ng mga tao dito? Merong ritual sila Papa na nangangailangan ng sakripisyong pusa. At mga hayop na kinamumuhian ng mga likantro. Kaya sila nangangalap. Yun ang nakita niyo sa unang pagdating niyo. Hindi ko sinaktan yung pusang yon. Tinulungan ko siya makatakas bago pa nila dalhin sa gubat. Saan yun? Alam mo ba kung saan ginaganap yung ritual? May tuturo ko yung gubat. Pero hindi ko masasabing alam ko yung eksaktong lugar. Lugar yun nila Kuya Rafael. Hindi ako lumalapit doon. Hindi nga nagtagal ay nagkasundo rin sila. At agad kaming tumulak papunta sa sinasabing kagubatan. Doon na nagsimula ang tensyon. Hindi porket iisa ang layunin ay pareho na rin ang paraan. Pareho silang maangas at matitigas ang ulo. Kaya ako ang napilitang mamagitan. Parang referee sa gitna ng laban. Hanggang sa dumating nga sa puntong kailangan ko nang pumili kung sino ang susundin. Dahil konti na lang, magbabangayan na talaga sila. Ano ba naman yan? Kanina pa natin sinusundan yung ilong mo pero wala naman nangyayari. Kung saan-saan na tayo napupunta eh. Puro wala naman. Sigurado ka ba dyan sa ginagawa mo? Sinasabi ko nga sa'yo, naamoy ko yung bakas nila. Dumaan sila dito. Pero mukhang may ginagawa silang paraan para matabunan yung amoy. Kaya nagugulo na yung... Dami mong palusot eh. Sarili mong lahi, di mo alam kung paano hanapin. Paano namin masisiguro hindi mo lang kami dinadala sa kapamakan? Paano kung pati mong lang pala to? Ilang oras na tayo dito eh. Bakit ba ayaw mo na lang sundin yung sinasabi ko? May paraan ako eh. Kapag ginawa mo yon, lalo nilang malalaman na merong manunugis na naghahanap sa kanila. Pati ako mabibisyon nila buhay pa. Dudumugin nila tayo dito. Yan ba yung gusto mo? Ako ang korkor, wala akong laban sa kanila. Kayo pa kaya mga dalawang tao? Kumasta ka para kang lakas mo eh. Manunugis ka nga pero wala kang utak. At sigurado ko, wala ka ibubuga kapag umatake yung grupo ng mga korkor. Jason, saglit lang naman oh. Maghinahinay ka sa paninilita mo. Bakit? Totoo naman eh. Hindi ko nga alam kung bakit pa ako sumama sa inyo. Siguro nga dapat umalis na lang ako. Wala naman kayo magagawa sa laban sa kanila eh. Kahit magsanib puwersa pa tayong tatlo, wala tayong laban sa kanila. Nagpapanggap lang kayo na kaya niyo sila talunin. Teka, Jason, saan ka pupunta? Sabi mo, tutulungan mo kami. Wisit, umalis si Jason ah. Sabi ko naman sa'yo, di ba huwag kang magtitiwala sa kanya? Wala talagang dangal yung mga aswang na yan eh.
Pero hindi totoong walang dangal ng mga aswang. May mabubuti pa rin sa kanila. Eh baka sa mga lasudan, pero hindi sa mga korkor. O ano, gawin na lang natin yung paraan ko. Kahit wala na si Jason, ang mahalaga na ituro niya yung gubat. Hahanapin na lang natin kung nasa sila mismo. Eh, paano kung totoo yung sinasabi niya? Paano kung may makatuntun sa atin at kapag nag-orasyon ka... hindi ko naman kasi talaga maiwasan yung sinabi niya eh. Tama siya, tao lang tayo. Minsan talaga napapaisip ako kung may lugar pa talaga ako sa mundo ni Jessa. Ano ka ba naman? Ngayon ka pa talaga pang hihinaan ng loob? Dahil lang doon sa sinabi ng Jason na yun? Ikaw nga yung kusang pumunta sa fiesta ng mga aso kahit tutol si Aling Grace eh. Ikaw nga yung gustong humarap kay Mayor Lagman tapos labanan yung plano nila. At saka ikaw yung nagmakaawa sa akin na gamutin yung isang kurkur, di ba? Tapos ngayon ka pa magdadalawang isip? Kapag umatras ka, sige, sino na lang magliligtas kina Jessa? Tama ka. Sige, gagawin ko talaga ang lahat para kay Jessa. Para talaga akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi ni Yeye. Tama siya. Pero habang naglalakad kami ay lalo akong nilalamig sa hindi maipaliwanag na dahilan. Maya-maya ay sumenya siya. Tahimik lang daw. Yumuko kami sa gilid ng mga puno hanggang sa biglang tumahimik ang buong gubat. At sa isang iglap, may puwersang bumuhat kay Yeye at ibinato siya sa puno. Paglingon ko ay bumungad ang halimaw. Dambuhala, puting buhok, maitim at mabalahibo. Papalapit na para tapusin siya. Ikaw ang malulugis na pumapatay sa nasasakupa ko! Wala akong kwenta mga sandata mo sa akin! Puting gabunan. Dito na magtatapos ang lahat para sa'yo malulugis! Inuubos mo ang mga kurkor! Pati ang mga babae pinahirapan mo! Katapusan mo na! Sa sobrang lakas ng puting gabunan ay walang tumatalab, kahit sandata o dasal. Doon ko lang tuluyang naintindihan na kaliga nga ng mga korkor ang mga gabunan. At dahil puti siya ay mas higit pa ang lakas niya. Wala na akong maisip na paraan. Sigurado akong papatayin niya si Yeye. Pero bigla akong naalala ang isang bagay na pwedeng magpahinto sa kanya. Saglit! Bitawan mo siya! Hindi siya may pakana ng pagkamatay ng babae aswang. Alam ko kung sino. At hindi niya sinakta si Uno. Ang batang nasudan. Nakita mo yan, di ba? May nobya ako aswang kaya nagsasabi ako ng totoo. Napahinto ang puting gabunan. At dahil doon ay nakapigla si Yeye. Pero bago pa kami makahinga ng maayos ay may dumating. Si Jason. At para akong nabunutan ng tinik. Totoo sinasabi ng taong yan! Hindi ang manulugis ang dahilan kung bakit naubos ang babae aswang! Ibinunyag na nga ni Jason ang lahat. Ang kalupitan ng mga korkor sa pamumuno ni Mayor Lagman at ni Kuya Rafael. At dahil doon ang galaiti ang puting gabunan, nangako itong ibabalik ang balanse at sa isang iglap, nawala na. Hindi namin alam kung ano ang plano niya. Pero sinabi ni Jason na alam na niya ang daan papunta sa lungga ng mga korkor. At sinundan naman namin siya. Salamat Jason ah. Akala ko talaga iniwan mo na kami. Kailangan ko lang magpalamig. Mainitin talaga yung ulo namin mga ganito. Pero hindi ko pababayaan sila Jessa. Pati kayo. Dahil may utang ako na loob. Salamat. Malakas ka bilang manunugis. Narinig ko pa nga yung pangalan mo eh. Pero totoo yung sinasabi ko. Hindi pangkaraniwan ng pinuno ng mga korkor. At mas malakas pa ang puting gabunan. E di mabuti. Nasa panig na natin siya. Pero bakit siya umalis? Hindi pa siya sasama para tugisin si Mayor? Hindi mo maaasahan ng mga puting gabunan. Sa totoo lang, nagulat nga ako na binigyan niya pa ako ng pagkakataon magsalita eh. At hindi kaagad ko ipinatay. Nalaki ang mga mata ko, pero tumuloy pa rin kami. Plano kasi naming sugurin ang lungga at mas maganda kung mabibigla sila. Pero kami ang nabigla. Uno, anong ginagawa mo dito? Nasa iyo ate mo. Kuya, tulungan mo po siya. Nakatakas po ako.
tumakbo lang po ako para humingi ng tulong. Nalaban po si ate kaya nagkagulo. Sabi niya humingi po ako ng tulong kasi... Kuya, may balak sila ba sa... Bubutisin daw nila si ate. Isang malagim na eksena ang sumalubong sa amin. Inaambaan ni Mayor Lagman si Aling Grace, habang si Jessa ay hirap na makapiglas. Agad kaming sumugod. Pinamunuan ni Yeye ang pag-atake at marami siyang napatumba. Pero hindi nagtagal, dinumog kami ng mga korkor. Jason! Buhay ka pa pala! Alam kong hindi ka basta-basta mapapatay. Kaya ngayon, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ano? Bubuntisin mo ba si Jessa o papatayin ko ang matanda to? Ikaw ang pipili na kapalaran nila. Pag-isipan mo mabuti dahil handa na ang pinsan mo pumalit sa'yo. Jason, huwag kang papayag. Maawa ka sa anak ko. Nakita ko ang tunay nilang ugali. Huwag mo hayaang saktan nila si Jessa. Tama na! Sige, kung yan yung magpapatahimik sa inyo, papayag na ako. Aasawahin ko si Jessa. Ako ang magpaparami ng lahi natin! Ano? Jason, ano pinagsasasabi mo? Tama ang desisyon mo. Mapapabila ka na sa mga pinulo. Magaling, Jason. Kaya halika, kunin mo na ang magiging asawa mo. Nagulat sila sa sinabi ni Jason dahil parang bigla siyang bumaliktad. Pero ako, hindi. Hindi ako nagulat dahil bago pa ang lahat. Sumenyas na siya sa akin. Tumango siya sa isang bahagi ng gubat kung saan may naaaninag akong puting buhok. Kaya hinayaan kong makalapit siya kina Jessa. Niyakap pa niya si Jessa habang nagdiriwang ang lahat. Pero hindi nila napansing dahan-dahan na niyang kinakalagan si Jessa. At pati na rin ang nanay nito. At eksakto nun, umatake ang puting gabunan. Mabilis, marahas at parang bangungot ang lahat. Inuna niya ang mga tauhan ni Mayor. Sumunod ay si Kuya Rafael at si Mayor Lagman ay pinahirapan niya bilang aral. Hindi! Hindi! Akala mo ba mag-aari-ari ka dito dahil pinapabaya kita? Magiging aral ka sa lahat ng lalabag sa balasan na atin lahat! Pati ang mga aswang sa panig namin kinilabutan sa bangis ng puting gabunan. Kung gaano siya kabilis umatake ay ganun din siya kabilis naglaho. Wala siyang itinira sa lahi ng korkor, maliban na lang kay Jason. Pagkarinig ni Jessa sa lahat ng pinagdaanan namin para makarating sa kanya, agad niya ako niyakap. At sa totoo lang, napangiti ako nang makita ko ang gulat sa mukha ni Aling Grace nang malaman niya ang lahat ng nangyari. Ibig mong sabihin, ikaw na tao? Ikaw ang nagdala ng isang manunugis, isang korkor at isang puting gabunan para lang tulungan kami? Totoo ba talaga yung kwento ninyo? Ginawa mo ang lahat ng yan para sa anak ko? Aling Grace, hindi lang po ako yung nagkumbinsi sa puting gabunan. Nagtulungan po kami. Pero sabi mo ikaw yung nagpaalala sa kanya tungkol sa akin, di ba? Kaya hindi niya pinatay si Ate Yeye. Siyempre, iisipin niya mabait ka kasi pinotektahan mo ako eh. Totoo. Si Gado yung nagligtas sa akin. At pati na rin si Jason. Si Jason yung nagkumbinsi sa puting gabunan. At siya rin yung nagturo ko sa kayo matatagpuan. Wala yon. Hindi rin na maabot sa ganitong gulo kung hindi ako pumayag nung umpisa pa lang eh. Dapat talaga, hindi na ako pumayag na ligawan si Jessa. At dapat, hindi na ako nagpadala sa mga utos nila. Sa umpisa pa lang naman talaga, di ba? Sinabi ko na nabasted ka. Ayos lang yon. Sa totoo lang, boto na nga ako dito kay Gado eh. Grabe, ang tibay pala nito no? Kahit sinong aswang talaga yung humarang, susugurin talaga para sunduin ka eh. At saka, alam mo Gado, nakita ko kung paano mo hinarap yung mga korkor. Nakarami ka rin dun ah. Gusto mo ba maging manunugis ka rin? Parang may ibubuga ka eh. Aba, hindi ka pwede maging manunugis kung kayo yung magkakatuluyan ng anak ko. Aling Grace, tama po ba yung narinig ko? Hindi na po kayo tutol sa amin? Ano pa nga bang magagawa ko? Ang
dami mo na din namang ginawa para patunayan na ikaw yung karapat-dapat sa anak ko. Ilang araw matapos ang lahat ay nagkaroon ng salo-salo kina Jessa. Pasasalamat sa kapayapaang natamo matapos mapuksa ang grupo ng Korkor. Nangako si Jason na pamumunuan niya ang mga natitirang Korkor ng mas maayos at ipagbabawal ang pambibiktima sa tao. Si Aya naman, nangakong hindi sasaktan ng mababait na aswang. At bilang pagbawi ay iniregalo ni Jason ang sigbin sa pamilya ni Jessa, kaya hindi na kinailangang mamasukan ni Aling Grace. At simula noon, naging mapayapa na ang bayan nila at pati na rin ang mga karatig lugar. Namuhay na rin ako ng tahimik kasama ang mga aswang. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Miss Clar at Sir Jay. Maraming salamat po sa pakikinig at magandang araw po sa ating lahat. At ayun, dito po muna magtatapos yung kwento ni Sir Gado. Grabe, ganda ng kwento ni Sir Gado, no? Guys, kung nag-enjoy kayo sa story natin, iwan kayo ng comment and especially huwag kalimutan i-press yung like. And sa mga nakasubscribe, sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutan i-hit yung subscribe button at notification bell para kayo yung unang makakakita ng mga uploads namin. Clar? Yon, next time po ulit. Kinig ulit kayo. Sa susunod, sa makalawa. Sa isang araw ulit. Okay. Bye-bye. Bye-bye kayang gaw. Parang mga werewolf ba yun? Huwag mo na yung sabihin. Mali. Sorry. Gusto mo ba ikaw yung susunod ko saktan? Ha? Ha? Ulit. Pabungulol pa ba? Hirap.